OSEX TV. Sa loob ng Instant Dungeon, ay tuluyan nang ang pumasok doon si Sung Jinwoo. Wala naman kasi siyang ibang pagpipilian, dahil nakasara na ang lagusan noon palabas. Tahimik ang lugar na iyon, habang binabagtas niya ang sira-sirang mga kisame at mga nakasarang establishmento. Tanging mga yabag niya lang, ang kanyang naririnig doon. Hindi alam ni Sung Jinwoo kung ano na ang gagawin niya. Pakiramdam kasi niya ay nawala na ang kaninang tiwala niya sa kanyang sarili. Sa paglalakad doon ni Sung Jinwoo, ay may naaamoy siyang sobrang mabahong amoy. Parang amoy ng nabubulok na laman. Inisip ni Sung Jinwoo, na baka sa isang mabangis na hayop nang gagaling ang mabahong amoy na iyon. Hindi nga si Sung Jinwoo nagkamali ng hinala, at biglang sumulpot ang isang napakabangis na aso sa kanyang harapan. Umaangil ito na sinusugod si Sung Jinwoo, at balak siya nitong sakmalin. Agad naman itong naiwasan ni Sung Jinwoo paatras. Pag-atras ni Sung Jinwoo, ay nakita niyang isa pala iyong asong lobo na may mga bakal na pangil. Nakikita naman ni Sung Jinwoo ang pangalan ng halimaw na nasa kanyang harapan. Red name Steel Fang Raikon. Dumistansya naman iyon kay Sung Jinwoo, at mukhang naghahanda ulit ito sa pag-atake. Naisip naman ni Sung Jinwoo, na kahit nga isa o dalawa lang na goblin ay hirap na siyang labanan, paano pa kaya siya mananalo laban sa Raikon na iyon? Umaangil naman ang Raikon na iyon, habang tinatansya niya si Sung Jinwoo. Natigilan si Sung Jinwoo, nang maramdaman niyang hindi niya maigalaw ang kanyang mga binti. Napaisip naman si Sung Jinwoo, kung bakit nangangatog ang kanyang mga binti. Dahil ba iyon sa takot? Wala naman siyang naaalala na nagkaroon siya ng trauma, sa mga masasamang nangyari sa kanya noong araw na iyon. Nabigla naman si Sung Jinwoo, nang biglang umatake na naman ulit ang Raikon. Naiwasan naman niya ulit iyon. Pero sa pagkakataong iyon, ay wala siyang kasamang healer. Kaya hindi siya dapat magkapinsala doon. Sa bilis ng paggalaw ng Raikon na iyon, ay muli ulit iyon umatake, at nakalapit agad iyon sa harapan ni Sung Jinwoo. Muntik na nitong masakmal ang ulo ni Sung Jinwoo. Sa gulat ni Sung Jinwoo sa bilis ng pag-ataking iyon, ay mabilis niyang naiilag ang kanyang ulo. Dahilan para mawalan siya ng balanse at natumba ito sa lapag. Mabuti na lang at naitukod niya ang kanyang kamay, ang kaso lang ay nagdere-derecho siya, at bumalandra siya sa gilid. Habang patiwarik siyang bumalandra sa gilid, ay nakita niyang paparating na ulit ang Raikon na iyon sa bilis noong umatake. Nagtaka naman si Sung Jinwoo sa kanyang pakiramdam. Pakiramdam niya kasi ay ang gaan ng kanyang katawan. Sa pagkakatiwarik niyang iyon, ay itinulak niya ang kanyang dalawang kamay sa lapag. Umangat ang buo niyang katawan paitaas, at nagawa niyang makaiwas sa atake ng Raikon na iyon. Pagbagsak naman ni Sung Jinwoo patayo, ay parating naman agad ang Raikon na iyon, at handa nang sakmalin si Sung Jinwoo. Sinabi naman niya, na nagawa nga niyang lampasan ang kamatayan sa kanyang buhay, kaya sa pagkakataong iyon ay hindi na siya nakakaramdam ng takot. Kaya hindi siya papayag na mamatay na lang doon. Buong lakas naman niyang sinuntok ang panga ng Raikon, at tumilapon iyon sa sarahan ng tunnel. Nagulat naman at nagtaka si Sung Jinwoo, sa lakas na nagawa niyang iyon. Siguro ay dahil pinataas niya ang kanyang statistic ng lakas. Pero, mas malakas pa rin sa kanya ang Raikon na iyon. Wala man lang galos na natamo ang Raikon sa pagkakasuntok ni Sung Jinwoo at pagtama nito sa rehas na bakal. Huli naman iyong sumugod kay Sung Jinwoo, at buong tapang naman niya iyong sinalubong habang sumisigaw. Na para bang sinasabi niya, na kaya niyang makipagsabayan sa mabangis na hayop na iyon. Bawat pagkagat ng Raikon, ay sinusuntok yun ni Sung Jinwoo para hindi makalapit sa kanya ang mga bakal na pangil noon. Tama nga ang akala ni Sung Jinwoo, na hindi basta-basta naaapektuhan ng normal na atake lang, ang hayop na halimaw na iyon. Naiwasan naman ni Sung Jinwoo ang huling atake ng Raikon sa kanya, at tumama iyon sa rehas na pintuan. Pero baliwala lang iyon sa Raikon. Bagkus ay nginasab pa noon ang pintuang bakal na rehas.
Hindi na alam ni Sung Jinwoo kung paano pa niya iyon lalabanan. Sobrang mapanganib kasi iyon na labanang mag-isa. Kasamang healer o kaya naman ay sandata ay wala siya. Umataking muli ang Raikon. Naiwasan naman ulit iyon ni Sung Jinwoo, pero nahagip ng pangil noon ang hita niya at nasugatan ito. Sinipa niya iyon at tumalsik kung saan. Inisip ni Sung Jinwoo na hindi siya mananalo sa ganoong estilo. Wala siyang ibang magamit sa pakikipaglaban, kundi ang katawan niya lang. Sandata sana na may mahikang kapangyarihan. O kaya ay kahit sandata na lang. Natigilan naman si Sung Jinwoo nang muli niyang maisip ang sandata. Naalala niya na may nakita pala siyang sandata sa inventory ng kanyang Windows screen system. Sa oras na iyon ay pasugod na ulit ang mabangis na Raikon na iyon. Inventory. Sigaw ni Sung Jinwoo at lumabas naman sa kanyang harapan ang Windows screen inventory. Hinugot dito ni Sung Jinwoo ang espada. Para lang iyong mahika na pwedeng maglabas ng kahit na anong bagay. Walang idea si Sung Jinwoo kung bakit nandoon ang espadang iyon. Paghugot ni Sung Jinwoo sa espada, ay diretso nitong itinaga sa Raikon na nakarating na sa kanyang harapan. Nahati ang mukha noon hanggang sa katawan, at bumaon pa sa sahig ang espada sa lakas ng hampas noon ni Sung Jinwoo. Nahati sa dalawa ang katawan ng Raikon, at patay na itong bumagsak sa sahig. Ang espadang iyon ay kay Mr. Kim Sang-shek, na iniwan noon sa double lair. Nag-alarm naman ang Windows screen system ni Sung Jinwoo, na natalo na niya ang Steel Fang Raikon. At tumaas ng isang antas ang kanyang kakayahan. Ang alam ni Sung Jinwoo, ay binili ni Mr. Kim ang espadang iyon sa halagang 3 milyong won. Inisip ni Sung Jinwoo, na sa mahal ng espadang iyon ay hindi niya iyon kayang hawakan. Pero gagamitin muna niya iyon sa ngayon. At ang inventory, ay talagang kapaki-pakinabang iyon para kay Sung Jinwoo. Inisip pa niya na kung pwede ba siya maglagay ng kahit na ano doon. Maya-maya lang ay napalingon si Sung Jinwoo, sa dumating na dalawa pang Raikon. Sinabi naman ni Sung Jinwoo, na ngayong mayroon na siyang sandata, ay wala na siyang dapat pang ipag-alala. Tumayo si Sung Jinwoo at hinawakan nito ang espada. Subalit, hindi niya iyon mahugot sa pagkakabaon sa sahig. Papalapit na sa kanya ang dalawang Raikon, ngunit hindi niya talaga mahugot ang kanyang espada. Ginamit niya ang buong lakas niya upang hugutin ito, dahil nakalapit na sa kanyang likuran ang mga Raikon na iyon. Nang mahugot na niya iyon, ay saktong naiwas-iwas niya iyon sa isang Raikon. Nadaplisan lamang iyon at sinalo naman ng isa pang Raikon, ang espada gamit ang kanyang mga bakal na pangil. Nagulat naman si Sung Jinwoo sa ginawang iyon ng Raikon, at nasabi na lang niya na may silbi din pala ang mga bakal na pangil ng mga ito, pero hindi niya hahayaang mapunta sa wala ang espadang iyon ni Mr. Kim. Iniwas-iwas ulit ni Sung Jinwoo ang espada ng buong lakas nito, at tinamaan naman noon ang Raikon na nahati ang katawan. Nakita naman ng isang Raikon, ang nangyari sa kanyang kasama. Nakita niya itong putol ang katawan na bumagsak sa sahig. Sinabi naman ni Sung Jinwoo dito, na ang lakas ng mga Raikon na ito ay wala pa sa lakas ng mga halimaw sa double lair na iyon. Ang mga ito ay napakahina. Tumingin naman kay Sung Jinwoo, ang natitirang Raikon na iyon, na nakababa ang mga tainga. Na para bang natakot ito kay Sung Jinwoo at kinilala nito ang lakas na mayroon nito. Paatras itong umalis, at nawala na lang sa kadiliman ng lugar na iyon. Ang status ng kakayahan ni Sung Jinwoo ngayon, ay tumaas na sa ikalawang antas. Wala pa rin siyang klase ng abilidad. Wala pa din na titulo. 205 na ang heal points. Ang mana points naman ay nasa 22 na. Sa lakas ay may 20 na. Sa liksi naman ay mayroon ng 11. Sa pandama ay 11 na din. Sa sigla ay ganoon din 11. At sa kaalaman ay 11. Nagkaroon na siya ng passive na kasanayan at active na kasanayan. Iyon ay ang tibay ng kalamnan at bilis sa pagtakbo. Pareho naman iyon na nasa unang antas pa lang. Nalaman ni Sung Jinwoo na kapag siya ay nagle-level up, ay tumataas ng isa ang kanyang mga statistic ng kakayahan. Binibigyan pa siya ng 3 stat points pag natatapos niya ang daily quest.
Kung sa pag-level up niya ay tumataas ang kanyang mga statistic ng kakayahan ng isa, ibig sabihin ay 5 puntos ang kanyang nakukuha. Nalaman din ni Sung Jinwoo na magle-level up pa siya sa pagpaslang ng marami pang mga halimaw. Inisip pa ni Sung Jinwoo na nagiging gaano kaya siya kalakas, kapag isang stat points ang madadagdag sa kanyang mga statistic ng kakayahan. Kahit ang kanyang kaalaman at pandama ay tumaas din ang bilang. Pero para kay Sung Jinwoo, ang pinakamadaling maintindihan ay ang lakas. Nadagdagan lang kasi ito ng 10 puntos, pero ramdam na ramdam niya ang naging improvement noon. Medyo naguguluhan pa doon si Sung Jinwoo, kaya inisip na lang niya, na siguro ay dahil nagawa niyang mabalanse ng maayos, ang kanyang mga statistic ng kakayahan. Hindi niya na lang iyon inintindi. Basta't ang alam niya ay mas lalakas pa siya, kapag nagawa pa niyang mag-level up. Pakiramdam ni Sung Jinwoo, na parang ngayon ay kaya na niyang maging malakas. Nasabi na lang niya sa kanyang sarili, na baka masyado lang siyang nag-iisip dahil nakapaslang lang siya ng 2 halimaw. Habang sinusuri niya ang mga Raikon na kanyang napaslang, ay napansin niyang walang magical core ang mga ito. Ang akala niya pa ay ang lahat ng mga halimaw sa loob ng dungeon, ay nagtataglay ng magical core. Pero kakaiba ang mga ito. Inisip ni Sung Jinwoo ang mga kakaibang pangyayari na nagaganap sa kanya. Kung nakokontrol siya ng sistema ng laro, ay siguradong ang instant dungeon na iyon, at lalo na ang mga halimaw na naandoon ay gawa-gawa lang ng system. Kaya iyon ang dahilan, kung bakit imbes na magical core, ay isa na lang nakagamitan ang kanyang nakuha. Nababasa naman doon ni Sung Jinwoo, kung ano at para saan ang kagamitan na kanyang nakuha sa napaslang niyang mga Raikon. Raikon's Fang, isang basurang kagamitan. Pwede iyon ni Sung Jinwoo itabi sa kanyang inventory, o kaya naman ay ibenta na lang sa store na nasa kanyang Windows screen system. Doon din nalaman ni Sung Jinwoo, na pati pala store ay mayroon sa system. Kung pwede magbenta ng mga kagamitan, ay pwede rin ba kaya bumili doon? Tanong pa ni Sung Jinwoo sa kanyang sarili. Nag-alarm naman ang Windows screen ni Sung Jinwoo, at may nakalagay doon, na hindi sapat ang kanyang antas, para makabili sa store system. Kapag bago pa lang pala na player, ay hindi pa pwedeng magamit ang function na iyon. Ibinenta na lang ni Sung Jinwoo sa store, ang nakuha nito na mga pangil ng Raikon. Nabenta naman iyon sa halagang 20 gold coins. Hindi alam ni Sung Jinwoo kung gaano na iyon kahalaga, gayong hindi naman iyon totoong pera. Sinabi pa ni Sung Jinwoo na ang dungeon na iyon ay siguradong isa lang e-rank, at hindi na iyon ganoon kahalaga. Nasabi iyon ni Sung Jinwoo dahil alam na niya sa kanyang sarili na siya ay lumalakas na. Ano na ngayon ang gagawin ni Sung Jinwoo? Hindi siya makakaalis sa instant dungeon na kanyang kinalalagyan, hanggat hindi pa niya napapaslang ang boss monster sa dungeon na iyon. Isa pa ay maaari lang din siya makaalis doon, kapag nakakuha na siya ng return crystal. Pero hindi pa alam ni Sung Jinwoo, kung mangyayari pa ang bagay na iyon. Mauubusan na kasi siya ng dalang pagkain, pag nagtagal pa siya sa loob ng instant dungeon. Isa pa ay kung ang boss monster na naandoon ay isang E-rank, ay mahihirapan pa rin siyang kalabanan iyon nang siya lang mag-isa. Naisip naman ni Sung Jinwoo na kapag nagawa niyang talunin ang boss monster doon, ay posibleng mag-level up siya ng ilang beses pa. Ang kaso ay baka mamatay na siya bago pa iyon mangyari. Sa di kalayuan sa madilim na silid na iyon, ay nakita ni Sung Jinwoo ang isang Raikon na umatras kanina sa kanilang laban. Pero hindi na iyon nag-iisa. Bumalik ang Raikon na iyon, at nagsama siya ng marami sa kanila. Nang makita nila si Sung Jinwoo, ay nagsiangilan ang mga iyon at sabay-sabay silang sumugod patungo sa kinalalagyan ni Sung Jinwoo. Wala namang ikinatakot doon si Sung Jinwoo, dahil naranasan na niyang mamatay ng isang beses noon. Hinawakan niyang mabuti ang kanyang espada, at pasugod din niyang hinarap ang mga Raikon na nakalapit na sa kanya. Iniwas-iwas niya ang kanyang espada, sa kaliwa at sa kanan. Hanggang sa may matamaan ito na isa, at napugutan iyon ng ulo. Nagawa naman ng isang Raikon, na makalapit kay Sung Jinwoo. Nahagip nito ng mga bakal na pangil, ang kanyang damit. Inihampas naman dito ni Sung Jinwoo ang kanyang espada, ang kaso ay nakaiwas naman doon ang Raikon.
Pinaikutan naman si Sung Jinwoo ng mga Raikon na iyon. Sinabi naman dito ni Sung Jinwoo na hindi siya ganoon kadaling mapaslang. At ganoon din ang nakikita niya sa mga ito. Pero para kay Sung Jinwoo, ay gagawin niyang mabangis ang kanyang estilo sa pakikipaglaban doon. Hanggat kaya ng kanyang katawan. Mabilis ang pagkilos na ginawang iyon ni Sung Jinwoo, at ang pagwasiwas ng kanyang espada. At dahil sa bilis niyang iyon, ay marami siyang tinamaan na mga Raikon. Nag-alarm naman ang Windows system ni Sung Jinwoo na ito ay nag-level up. Patuloy pa rin si Sung Jinwoo sa pagpaslang sa iba pang mga Raikon. Muli naman siyang nag-level up pagkapaslang niya sa isa pang Raikon. Ngayon ay naiintindihan na ni Sung Jinwoo na kapag huminto siya sa pag-atake doon, ay siguradong magkakapira-piraso ang katawan niya doon. Muli na naman ulit nag-level up si Sung Jinwoo. Pagkasaksak niya sa ulo ng isang Raikon, ay umupo si Sung Jinwoo at nagpahinga saglit. Habang tinitignan naman niya ang natitira pang mga Raikon, ay naalala naman niya ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na babae. Inisip naman doon ni Sung Jinwoo na kung mamamatay lang siya doon, ay hindi rin niya magagawang protektahan ang mga gusto niyang protektahan. Ayaw ni Sung Jinwoo na mangyari ang mga bagay na iyon, at mawala sa kanya ang lahat. Tumayo naman si Sung Jinwoo, at handa na siya muling makipaglaban. Inisip pa ni Sung Jinwoo sa kanyang sarili, na hindi niya ibababa ang kanyang ulo, gaya ng isang mahina. Hinawakan niyang mabuti ang kanyang espada, at itinutok ito sa mga Raikon na nasa kanyang harapan. Dagdag pa sa isip ni Sung Jinwoo, na kung kaya niya lang na maging malakas, ay hindi siya susunod sa mga kalokohang inuutos sa kanya ng system. Sumigaw si Sung Jinwoo, at buong tapang itong sumugod sa mga Raikon na iyon. Nagawa naman niyang maubos ang mga Raikon na natitira sa kanyang harapan, at muli siyang nag-level up. Nakahinga ng malalim si Sung Jinwoo, at nagpatuloy ito sa paglalakad habang hila-hila nito ang kanyang espada. Pagdating niya sa tarangkahan ng subway station na iyon, ay napakarami palang mga Raikon ang nag-aabang sa kanya doon. Ang dating pulang pangalan ng mga Raikon na iyon, ay mga kulay puti na ngayon. Ibig sabihin lang noon, ay mahihina na ang mga iyon para sa kakayahan na mayroon na ngayon si Sung Jinwoo. Hinarap naman ang mga iyon ni Sung Jinwoo, at napabuntong hininga na lang. Naubos namang lahat na paslangin ang mga iyon ni Sung Jinwoo, at may lumabas sa kanyang Windows Ring system. Nagkaroon na si Sung Jinwoo ng titulo, iyon ay ang Wolf Slayer. Naging mapurol na ang espadang hawak ni Sung Jinwoo. Pagpatuloy kasing ginagamit ang sandata, sa huli ay nawawalan din ito ng tibay. Inisip ni Sung Jinwoo, na kapag bumili siya ng sandata na mataas ang kalidad, ay magiging mapurol lang din iyon, pag laging gagamitin sa raid dungeon. Naalala ni Sung Jinwoo noong isang beses ay bumili siya ng isang dagger, na nagkakahalaga na 50,000 won. At inakala pa niyang magiging madali na lang para sa kanya, ang pagpaslang sa mga halimaw gamit ang dagger na iyon. Pero mabilis lang nasira ang dagger na iyon, ng ang boss monster na ang kanyang nilabanan. At noong araw din na iyon, ay nakakuha lang siya ng 3 E-rank magical core. Hindi naman iyon sasapat, para makabili ulit ng panibagong sandata. Kahit siya ay mapagod, mas pinili niyang paslangin na lang sila isa-isa gamit ang kanyang katawan. Nagpasalamat naman si Sung Jinwoo sa kanyang espada na ngayon ay mapurol na. Nang dahil kasi sa espadang iyon, ay natalo at naubos niya ang lahat ng mga Raikon na naandoon. Ang titulo naman na natanggap ni Sung Jinwoo ay magbibigay sa kanya ng 40% na pagtaas ng experience, laban sa mga beast type na mga halimaw. Nakakuha naman si Sung Jinwoo ng 34 na wolf fangs, 2 worn dagger, kasuotan panglakbay, at isang return stone. Higit pa iyon sa inaasahan ni Sung Jinwoo, lalo na ang return stone. Hindi niya kasi inaasahan na doon lang niya makukuha ang return stone na iyon. Nagdadalawang isip naman si Sung Jinwoo, na kung gagamitin na ba niya ang return stone, para makabalik na siya o magpapatuloy pa. Wala kasi siyang katiyakan, na kung magkakaroon pa siya ng ganoong pagkakataon, na maging malakas ng napakadali. Ano na lang ang mangyayari sa dungeon na iyon, kung gagamitin na niya ang return stone.
Maglalaho na lang ba iyon? Kung iyon ay isang limitadong pangyayari na gawa ng system, ay ganoon na ang posibilidad na mangyari. Pakiramdam ni Sung Jinwoo, ay pinaglalaroan lang siya sa mga kamay ng kung sino man at hindi niya alam. Gaya ni Wukong, na pinaglaruan lang sa palad ni Buddha. Nag-isip naman ng mabuti si Sung Jinwoo, kung magpapatuloy ba siya o babalik na lang. Hinawakan naman ng mahigpit ni Sung Jinwoo, ang return stone at ibinalik ito sa kanyang inventory. Ang ibig lang sabihin noon, ay napili ni Sung Jinwoo na magpatuloy pa. Patuloy namang nagle-level up si Sung Jinwoo, kapag nakakapas lang siya ng mga Raikon sa kanyang nadaraanan. Napansin naman ni Sung Jinwoo, na kapag siya ay nagle-level up, ang pakikipaglaban niya sa mga halimaw na iyon, ay unti-unting nagiging madali na lang. Napaslang ni Sung Jinwoo ang Razor Claw Briga, at dalawang Black Shadow Raisin ng sabay. At dahil doon, ay ramdam na ramdam ni Sung Jinwoo ang kanyang pagiging malakas. Sinabi naman ni Sung Jinwoo, na parang hindi totoong buhay na nilalang ang kanyang mga napapaslang. Dahil paulit-ulit ang mga iyon na dumarating, hindi gaya ng normal na mga dungeon. Habang nakikipaglaban naman si Sung Jinwoo sa mga halimaw doon, ay nalaman naman niya na may pagkakasunod-sunod ang pag-atake ng mga iyon. Na parang nakikipaglaban siya sa loob ng isang laro. At kapag nakuha niya ang mga pagkakasunod-sunod nila, ay makikita niya kung saan ba talaga nanggagaling ang mga iyon. Ang mga unggoy sa itaas, at ang mga pusa sa magkabilang gilid. Hinawakan ni Sung Jinwoo ang kanyang espada, at tinusok ang Razor Claw Briga na nanggaling sa itaas niya. At pagkatapos ay pinagtataga niya naman, ang mga Black Shadow Raisin sa kanyang magkabilang gilid. Bigla namang sumulpot ang isang Raikon, at padamba iyon na tumalon patungo kay Sung Jinwoo. Mabilis naman niya iyong tinaga sa gitna, at nahati iyon sa dalawa. Napansin naman ni Sung Jinwoo, ang pagbabago ng kulay ng pangalan ng Raikon na iyon. Nasabi na lang ni Sung Jinwoo, ang pagbabago sa kulay ng mga pangalan nila ay nakabase sa lakas na mayroon sila. Ang puti ay ibig sabihin ay mahina. Ang orange ay malakas, at ang red ay sobrang lakas. Nung una ay pula ang pangalan ng Raikon, hanggang sa naging orange. At ngayon ay puti na lang iyon, para kay Sung Jinwoo. Naging malakas na nga si Sung Jinwoo. Pero kahit na malakas na siya ngayon, hindi siya sigurado kung kaya niya talunin ang boss monster na nasa ibabang basement. Nararamdaman naman ni Sung Jinwoo, ang presensya ng lakas ng halimaw na nasa ibaba. Nabibigla naman si Sung Jinwoo, sa ganoon niyang pakiramdam. Siguro ay dahil tumaas na ang statistic ng kanyang pandama. At masasabi na ngayon ni Sung Jinwoo, kung gaano kalakas ang halimaw na iyon, na nasa ibabang bahagi ng basement. Ang status ng kakayahan ni Sung Jinwoo ngayon ay nasa 15 antas na, at may 30 puntos na ang kanyang kapaguran. Napansin naman ni Sung Jinwoo, na hindi na tumataas pa ang kanyang antas. Pati ang kanyang espada ay hindi natatagal sa labanan. Binagtas na nga ni Sung Jinwoo, ang hagdan pababa patungo sa basement. Nagtataka naman si Sung Jinwoo, kung bakit parang ang dami ng hagdan. At ang haba ng daan na iyon pababa. Hindi nagtagal ay narating na nga ni Sung Jinwoo, ang ibaba ng basement. Muli na naman siyang nagtaka, kung iyon daw ba talaga ang Hapjeong Station. Para kasi iyong gilid ng lawa, na may mga nakatubong mga maliliit na damo sa gilid noon. Nabigla si Sung Jinwoo, nang maramdaman niyang may mabilis na pasugod papunta sa kanyang kinaroroonan. Pasigsag ang takbo noon at palapit sa kanya. Nagawa naman iyon sa lagim ni Sung Jinwoo, gamit ang kanyang espada. Sa sobrang bilis noon, ay hindi nagawang pigilan ni Sung Jinwoo, ang lakas ng impact ng pagkabangga noon sa kanya. Sa lakas noon, ay tumalsik si Sung Jinwoo at tumama ito sa isang poste. Nasaktan doon si Sung Jinwoo. Pero mas ikinabahala naman niya, nang naputol ang espadang ipinangsalag niya sa pag-atakeng iyon. Ang akala ni Sung Jinwoo, ay lumakas na siya sa kanyang pag-level up, pero ang pangalan ng halimaw na nasa kanyang harapan, ay isang kulay orange. Isa iyong higanteng ahas, na may malapad na ulo. At ang pangalan noon ay Swamp's Ruler, Blue Poison Fangs Resoka. Nagangil iyon kay Sung Jinwoo, at inilabas nito ang mahaba niyang dalawang pangil, na kasing talim ng isang dagger.
Nagtanong si Sung Jinwoo kung iyon na ba ang boss monster sa dungeon na iyon. Hinawakan naman ni Sung Jinwoo ang naputol nitong espada at naghanda na sa muling pag-atake ng higanteng ahas na iyon. Kung nagustuhan mo ang Tagalog recap ng ating istorya, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe bilang suporta sa aking channel. At kung bago ka pa lang na nakikinig, ay i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago naming upload.